Bukod sa isang Pinay na namatay sa Israel, may tinamaan ding Pinay at nasugatan sa Kuwait sa gitna ng mga pag-atake ng Iran. Daan-daan na ring Pilipino sa Middle East ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tuloy ang palitan ng airstrike sa Middle East na nagsimula nitong weekend. Sa Iran, may pinasabog na radio tower, ospital at police station. Sa compound na ito naman umano napatay ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi rin sinantok ang isang pantalan sa Abu Dhabi at isang US base sa Bahrain at sa Iraq. Habang sa Kuwait, nasugatan na isang 27 taong gulang na Pilipinong tinamaan naman ng shrapnel mula sa drone attack sa airport. Nakalabas siya sa ospital at patuloy na nagpapagaling. May 2.2 milyong Pilipinong nasa Middle East ang nalalagay sa alanganin dahil sa tensyon doon, kasunod ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Hindi biro ang milyong-milyong bilang na yan, lalo kung kailangan silang sapilitang ilikas. Wala pa naman sa puntong yan, pero mahigit 100 Pilipino na sa United Arab Emirates ang humiling na mapauwi sila sa Pilipinas. Mahigit 50 naman mula sa Israel. Posibleng dumami pa yan pero dahil sarado pang airspace ang parehong bansa. Sa ngayon, nagpaalala ang gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Middle East na umiwas sa mga lugar na may kaguluhan. Handa naman ang Defense Department na gamitin ang military assets ng bansa kung kailangan. We have already properly identified the meeting points, the transit points, the shelters from within. Kasi doon magtitipanan essentially, right? And from there, we can mobilize them to the exit points. Sa ngayon, nasa alert level 2 ang karamihan ng mga bansang apektado sa Middle East na nagbabawal pa lang sa deployment ng mga bagong hire na OFW. Sa pangkalahatan, hindi raw nakikita ng pamahalaan na direktang madadamay ang bansa sa nangyayaring kaguluhan. Sa kasalukuyan, ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Tuloy naman ang babala ni US President Donald Trump sa tinawag niyang Operation Epic Fury. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. Sabi ng security chief at advisor ng dating supreme leader ng Iran, hindi sila makikipagnegosasyon sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mga airport ng Pilipinas ang epekto sa pagkaantala ng mga flight papunta at pabalik ng Middle East. Dahil pa rin yan sa tensyong dulot ng pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran at ganti ng huli sa iba't ibang bansa. Mula po sa NAIA, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, wala pa rin kasiguraduhan kung kailan matutuloy ang mga napurnadang biyahe ngayong araw bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Excited nang lumipad pa Qatar ang 26 anyos na tubong Davao del Norte na si Monica Salamanca para sa first time niyang trabaho roon bilang domestic helper. Laking panghihinayang niya nang malaman dito sa NAIA na kanselado ang kanyang biyahe dahil sa nagaganap na sigalot sa Middle East. Para sa family, para ma-provide yung financial dito sa Pilipinas, sa family ko. Para po makaginhawa, then paggawa ng bahay. Pakatar din sana ang 34 anyos na si Jen Laurente Escalanya na mula naman ng Bacolod. Mas okay na yung nangyari na hindi pa ako nakapunta doon. Kanselado rin ang flight ng 50 anyos na si June Cordero pero nag-aalala siya sa mga kaibigang kapwa OFW sa Middle East. Nagtotrauma sila, lalo na yung may rin ako sa Bahrain, saka sa UAE. Minsan na natamaan yung may mga area doon na may natamaan kaya trauma daw sila. Oo, siyempre sir. Ia-avail niya ang pamasahing tulong ng OWA para makabalik ng Cebu. May mga flight din papuntang Dubai at Qatar mula Clark Airport sa Pampanga. Sabi ng Civil Aviation Authority o CAAP, simula pa nitong Sabado, aabot na sa 45 flights ang apektado ng nangyayaring gulo sa Middle East. Pinakaapektado umano ang mga biyaheng papunta at galing sa Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Bahrain at Doha. Bukod sa delikadong pagdaan sa airspace ng mga bansa sa Middle East,
Apektado ang mismong airport sa Dubai na napuno ng usok matapos umunong tamaan ng missile. Isang concourse nito ang nagtamo ng minor damage. Isa pa naman yan sa may pinakamaraming biyahero sa buong mundo. Madalas ding sa mga airport sa Middle East ang stopover ng maraming connecting flights, halimbawa mula sa Asia papuntang Europa. Kaya ang backlog ng mga flight doon makakaapekto sa maraming bansa. Tuloy ang koordinasyon ng CAAP sa mga airline, airport at international aviation partners. As we all know, may mga bansang nagsara pansamantala ng kanilang mga airspace kaya hindi po makalipad dyan yung mga flights natin. So we are monitoring kung ano yung magiging next move nila para ma-align po natin yung magiging action po natin dyan. Payo ng CAAP sa mga pasahero, tutukan ng anunsyo o makipag-ugnayan sa kanilang mga airlines. Kasi po sila po talaga yung nakakaalam kung ano po yung magiging movement nila. I-check niyo po lagi yung announcement nila sa Facebook, sa websites nila. Ilang airline na ang nag-alok ng libreng rebooking o conversion sa travel fund. Emil, binibigyan diin ang paalala ng kinaukulan yung mga apektadong pasahero ugaliing i-check ang kanilang mga email maging yung mga website ng mga airlines para sa mga karagdagang anunsyo. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Mga kapuso, update sa Middle East kung saan isang Pinay caregiver nga ang nasawi sa Israel. Ipinakita sa atin ng kanyang kaibigan ang pinsala sa gusali kung saan siya nasawi. Nakatutok si JP Soriano. Sa nagpapatuloy na airstrike sa Israel, isang Pilipino na ang kumpirmadong nasawi, si Mary Ann Velasquez de Vera. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Na-move niya to safety yung kanyang employer pero siya nadaganan yung impact na punta sa kanya. Oo. So another act of bravery on the part of our kababayan. Ang kaibigan at kapwa OFW sa Israel ni De Vera labis na nagdadalamhati, lalo na nang makita ang gusaling tinutuluyan ng kaibigan. And then, wow, I cannot explain. Talagang yung kaba ko sobra-sobra na. Alam mo yung parang luluwa na sir yung puso ko. Naturally naman sa ating Pilipino yon na mas uunahin pa yung kapakanan ng employer, hindi niya maiwan, kesa i-save yung sarili niya. Kwento ni Mel, isa raw talaga sa pangarap ni Mary Ann o Michelle ay ang magkabibi na sila ng asawa. Hanggang nitong hapon sunod-sunod ang airstrikes mula sa Iran sa Israel. Sa missile strike na ito, 6 ang nasugatan. Tulong-tulong naman ang mga bomberong ito para maapula ang sunog ng hiwalay na pag-atake. Kita rin kung paano napulbos ang isang gusali. 9 na ang nasawi riyan habang patuloy ang paghahanap sa mga natabunan. Sa kuha nga ni Mel, makikita ang mga nagkabasag-basag na bintana sa ilang gusali dahil sa impact ng pagsabog. Entrance in our building. Ang OFW sa Qatar na si Lester, nasaksihan ang ilang araw ng airstrike. Ayun, no. Oh, yan na, nako. Dahil sa kaba, ipinagpasa Diyos na lang ni Lester ang nasaksihan. Jesus Christ, ligtas niyo po kami. Sa SOFAR app, makikita ang mga pulang ito na sumisimbolo sa dami ng missiles na pinakawalan dahilan para i-activate ang air raid siren sa bansa. Kaya may mga nagpalipas ng gabi sa underground stations, kabilang na ang mga OFW. May 22 Pilipino sa Israel na nagsabing gusto ng magpa-repatriate. Meron ding 30 Pilipinong nag-pilgrimage sa Jerusalem na stranded ngayon. But the biggest problem is that the airspace here in Israel is obviously closed. Tapos we were advised also by the Philippine Embassy in Amman, Jordan, that the airspace also in Jordan is closed. So parang ang hirap mag-repatriate via Jordan. So right now we're considering Egypt as a departure point. Aabot sa humigit kumulang 31,000 ang mga Pilipino sa Israel. The people the embassy people can continue functioning to give the utmost service sa mga community members. So we have to find a way. Ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran, Iran,
Sinabing handa silang gawin ang lahat para mailikas ang mga Pilipinong nasa Iran sakaling magsabi sila na gusto na nilang bumalik ng Pilipinas. May 800 Pilipinong nasa Iran, karamihan kasal na sa mga Iranian. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pinangangambahan na ang epekto ng gulo sa Middle East hindi lamang sa presyo ng langis, kundi maging sa presyo ng ibang produkto at sa pamasahe. Pero yung taas presyo sa langis simula bukas, hindi pa bahagi ng epektong yan. Nakatutok si Jonathan Andal. Maaga pa lang kanina, marami na akong inabutang mga motoristang nagpapa-full tank bago ang oil price hike para bukas. Atas yung ng gasolina. Ngayon, kailangan natin magdoble kahit na lang para kumita palalo. Kasi may gera sa Middle East. Pero paglilinaw ng Department of Energy, hindi pa kasama sa oil price increase bukas ang epekto ng gulo sa Middle East, partikular ng pag-atake sa Iran. Posibleng sa susunod na linggo pa mararamdaman ng epekto niyan, lalo't Iran ang may kontrol sa Strait of Hormuz. Ang Hormuz ay ang makipot na bahaging ito ng katubigan sa Middle East kung saan dumadaan lahat ng langis at ibang delivery mula Iraq, Kuwait, Qatar, Doha, United Arab Emirates at Saudi Arabia na dadalhin sa Asia at ibang bansa sa kanluran. 20% yan ng supply ng langis sa mundo. Pero dahil sa gulo sa gitnang silangan, higit 100 barko na ang ayaw munang dumaan sa Strait of Hormuz. Ang epekto niyan na magpapadelay sa pasok ng petrolyo ang binabantayan ng Department of Energy. Posibleng umabot ng 2 piso kada litro ang taas presyo, pero kahit yan ay hindi pa tiyak o speculative. Sana hindi mag-panic buying, no? For now, wala pa hong actual report na may na-damage na oil facilities doon. Ang threat ngayon ay yung avoidance ngayon for the meantime ng mga shipping company na dumaan doon. Pinulong na ng Energy Department ang mga oil company para tiyaking nasusunod na mga ito ang minimum inventory requirement. Hindi po siya nakadesenyo ng prolong na supply problem. If there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, dapat ngayon pa lang kumilos na ang gobyerno. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng paraan para makapagtipid sa paggastos ng petrolyo o paggamit ng petrolyo. Magtingin din tayo kung saan pa tayo pwedeng makakuha ng petrolyo na hindi nagdadaan sa Strait of Hormuz. Kapag nagmahal ang langis, pwede itong makaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar, makapagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Partikular na maapektuhan ang mga produkto mula China na umaasa sa langis mula Middle East. China pa naman ang numero 1 bansang pinagkukunan natin ng mga produkto. Kung noong nakaraang taon, ang consumer spending, ang household spending ay bumagal na. Pagkatapos dahil dito ay lalo't pa tayong babagal, talagang sasadsad ang ating ekonomiya ngayong first quarter ng taon na ito. Apektado rin ng gulo ang mga US military base sa Middle East na inatake na rin ng Iran. Pagtitiyak ng mga otoridad sa Pilipinas, walang dapat ikabahala sa seguridad. 7,000 kilometro nila ang layo ng Pilipinas sa Iran at 2,000 kilometro lang ang pinakamalayong kayang abutin ng missile nila. Ang mga EDCA sites naman sa bansa na pinagagamit sa mga militar ng US ay pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi ng Amerika. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. We are looking at the different organizations, their establishments, and the particular personalities. Yun ang kailangan natin bantayan or to secure. US Embassy, Israel Embassy, US and Israel VIPs, the ambassador, etc. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.